Isang magandang araw sa inyong lahat. Sa kabanatang ito, lumabas ng resulta ng DNA test ni na Marlon at Amaya mula sa Intech DNA Center at lumabas na 99.9% silang magkapatid. Ngunit ang hindi nila alam, isa palang malaking balangkas at kasinungalingan ang lahat na itinaguyod ni na Claudia, Cynthia at ng doktor upang sirain ang kanilang pamilya. Dahil sa tindi ng sakit at pag-aalala para sa anak nilang si Caleb, nagdesisyon si Amaya na lumayo na naging dahilan ng isang matinding sumbatan at pag-aaway nila ni Marlon. Handa na ba kayong maiyak at magalit sa mga laro ng tadhana at ng mga kalaban? Tara, simulan na natin. Matapos niyang utusan si Villed Watcher para hanapin si Cynthia, agad na rin niyang pinatay ang dalawa. Balak na sana niyang ibalik sa bulsa ang cellphone nang makita niya ang message galing sa Intech DNA Center. Agad niya yung binuksan at binasa. Greetings, I just wanted to let you know that the results of your genetic test were released 2 weeks ago. Will you pick it up or will we send to the address you provided? Namutla si Marlon na umangat sa mukha at tiningnan si Amaya. Sabay na nagkatinginan ng dalawa dahil nabasa rin pala ni Amaya ang pinadalang mensahe from Intech DNA Center. Magkasunod ng paglunok ng laway ang mababakas sa mukha ni Marlon. Hindi niya alam kung bakit nagkaroon siya ng takot ngayon na hindi niya maintindihan. Nasa kasagsagan pa sila ng problema ni Amaya tungkol sa nawawala nitong microchip. Ipinikit niya ang mata, lahat na yata ng santo. Tinawag niya, wag lang maging kapatid si Amaya. Kinakabahan man si Amaya at Marlon, minabuti pa rin nila na dumiretso sa Intech DNA Center upang personal na kunin ang resulta. Habang nasa biyahe, panay ang baling ni Amaya sa kanya. Hindi niya na maitagong kaba. Naka-full naman ang aircon ng kotse, ngunit ang pawis niya sa noo may hahambing sa butil ng bigas dahil sa sobrang pagkabilisa niya. Love, okay ka lang ba? Hindi natiis ni Amaya, kaya niya ito tinanong. Saglit siyang sinulyapan ni Marlon at muling tinuon ang mga mata sa kalsada. Kanina pa ako kinakabahan, love. Ewan ko ba, natatakot ako sa magiging resulta. Ginagap ni Amaya ang isang kamay ni Marlon. Love, basta tandaan mong pangako natin sa isa't isa. Madamdaming wika ni Amaya. Kinuha ni Marlon ang kamay ng asawa at dinala sa mga labi niya. Puno ng pagmamahal niya itong hinalikan. I love you, Amaya. Kahit na paglayuin man tayo ng tadhana, ikaw pa rin ang babae na mamahalin ko at wala nang iba. Magkataob pa rin ang kanilang mga palad nang huminto ang kanilang sasakyan sa harap ng Intech DNA Center. Sabay na muna nilang hinanda ang kanilang mga sarili bago lumabas ng kotse. Magkahawak kamay nilang tinahak ang hallway at tinungon clinic ni Dr. Pablo. Wala ito sa loob at tanging sekretary lang ito ang naabutan nila. Ngumiti ito sa kanila at kinuha ang puting sobre na naglalaman ng DNA result. Mr. and Mrs. Whitman, ito na pala ang resulta ng DNA. Sabay bigay ng sobre kay Marlon. Kailangan niyo lang pong pumirma dito as proof na na-receive niyo na po. Dagdag na sinabi nito. Si Amaya na lang ang pumirma sa logbook na binigay ng sekretarya dahil nahalata niya na wala na sa sarili si Marlon matapos matanggap ang sobre. Love, halika na, tawag ni Amaya. Saka palang nakabalik sa ulirat si Marlon nang naramdaman niya ang pagpulupot ng kamay ni Amaya sa braso niya. Sabay silang lumabas ng center na may kasamang kaba na nararamdaman. Bago sila pumasok sa sasakyan, naisipan ni Amaya na hablutin ng sobre kay Marlon para buksan ito. Akmang agawin ni Marlon ang sobre kay Amaya, ngunit mabilis niya itong inilayo kaya hindi nito napagtagumpayang makuha. Pinandilatan niya ng mata si Marlon at sinabing, Love, kailan mo balak buksan ang sobre na to? Huwag mong sabihin na nagpakuha lang tayo ng DNA sample para titigan lang ito. Kailangan nating tanggapin kung ano man ang nakalagay dito, love. Saad ni Amaya. Kahit na hindi kayang pantayan ang kabang nararamdaman niya. Hindi na muling nangulit pa si Marlon. Hinayaan niya na buksan ni Amaya ang sobre. Hindi na siya tumingin pa sa resulta. Ang reaksyon lang ng asawang kanyang inabangan habang nagbabasa ito. Love, bakit? Tanong niya kay Amaya nang makitang bumagsak ang mga luha nito na tumingin sa kanya. Hindi siya sinagot ni Amaya.
Bagkus, mahigpit siya nitong niyakap habang umiiyak. Naghalo ang kaba na nararamdaman ni Marlon sa mga oras na to. Hindi pa man niya nakitang resulta. Pero base sa reaksyon ni Amaya, parang alam niya na kung anong nilalaman ito. Gayunman, inipon niya pa rin ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang kunin ang hawak na papel ni Amaya. Ilang beses siyang napakurap para lang makita ng paulit-ulit ang resulta sa tuwing tinitignan niya ito. 99.9% ang nakasaad sa papel. Ibig sabihin, tunay silang magkapatid. No! Malaking kasinungalingan to! Galit niyang pinunit ng pinong-pinong papel. Kumalas si Amaya sa pagkayakap kay Marlon nang makitang tinapak-tapakan nito ang mga nakakalat at pinunit na papel sa kanilang kinatatayuan. Shit! Tangina! Mura ni Marlon habang sinasabunutan ng sarili. Ah! Malakas niyang sinipa ang gilid ng kanyang kotse. Kaya naman nagmarka ang kanyang paa sa nayupi nitong pinto dulot ng lakas ng sipa niya. Naikuyom niya ang kamao. Hindi niya matanggap ang resulta na talagang magkapatid sila. Umangat siya ng muka at binalingan si Amaya na nakatayo lang sa tabi niya habang patuloy sa pag-iyak. Bumuhos ang luha niya habang nakikipagtitigan dito. Sandaling nag-usap ang kanilang mga mata. Muli niyang naalala ang binitawan niyang salita kay Doña Elizabeth bago pa man sila nakabalik sa Pilipinas. Nagbitiw siya ng salita na lalayuan niya si Amaya sakaling mapatunayang na magkapatid sila. Love, hindi ko kaya na malayo tayo sa isa't isa. Niyakap niya na mahigpit si Amaya habang hinahaplos ang buhok nito. Gumanti rin ng yakap si Amaya at hinayaang pakinggan ang bawat tibok ng mga puso nila. Marlon, panahon na siguro upang magdesisyon tayong dalawa. Magkapatid tayo. Umiiyak na wika ni Amaya. Sunod-sunod na umiling si Marlon. No, mananatili tayong mag-asawa. Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Hindi kita kapatid, garalgal niyang sagot. Love, paano kung malaman ni Mommy ang tungkol sa DNA result nating dalawa? Gagawan pa rin nila ng paraan para paghiwalayin tayo. Pigil hininga na saad ni Amaya. Kanina pa niya gustong maglupasay sa sahig dahil tulad ni Marlon, gusto niya ring magwala. Bakit sa dinami-dami ng lalaki sa buong mundo? Si Marlon pa ang pinili ng tadhana upang maging kapatid niya. Marami namang iba. Bakit ang lalaki pa na minahal niya at ama ni Caleb? Hindi ko mahayaan na mangyari yun, love. Walang silbi ang buhay ko kapag wala kayo ni Caleb sa piling ko. Humigpi pa na sagot ni Marlon. Buo na ang desisyon niya, ipaglalaban pa rin niyang pagmamahala nila ni Amaya. Jabaldan, anak. Sigurado kung sa mga oras na ito, nababaliw na si Marlon at Amaya dahil akala nila magkapatid talaga sila. Malutong na halakak ang pinakawala ni Claudia. Sobrang natuwa siya matapos marinig mula kay Cynthia na nakita na mag-asawa ang resulta ng DNA nila. Sigurado, naniniwala talaga itong mga to na tunay silang magkapatid. Iba ka talagang magplano, Mommy. Talagang hanga na ako sa'yo. Nakangiting wika ni Cynthia habang nakaupo sa couch sa malaking sala ng kanilang bagong mansyon. Anak, kailangan mong ipadalang kopya ng DNA results sa mga magulang ni Amaya sa Wales. Kilala ko si Marlon. Hahanap yun ng paraan upang hindi sila maghiwalay ni Amaya. Wika ni Claudia. Napangisi si Cynthia dahil sa bagong naisip ng kanyang ina. Hindi man siya makaganti ng personal kay Amaya, ngunit sa gagawin nila, daig pa niyang nanalo sa loto. Oras na magtagumpay silang paghiwalayin ang dalawa. Si Amaya ang lakas ni Marlon. Kapag naghiwalay sila, magiging walang kabuluhan ang buhay nito. At si Amaya, tangi ang mga magulang lang nitong naiiwang sandalan upang magpatuloy sa buhay. Nakaramdam siya ng excitement sa mga tumatakbo sa isipan niya. Excited niyang tinawagan si Dr. Pablo at agad naman itong sinagot. Ninong, gusto ko sanang humingi ng pabor sa'yo. Bunga niya kaagad ang marinig ang boses nito. Basta para sa'yo, Iya, walang problema. Bakit? Ano ba yun? Curious itong tanong sa kanya.
Ninong, pwede bang makahingi ng kopya ng DNA result ni Marlon at Amaya? Nakakunot ang noon na tinanong ng doktor si Cynthia dahil sa request nito. Hindi ba? Hiningi niyo na sa akin ang original na DNA result ni Marlon at Amaya. Bakit ka pa hihingi ng fake result nila? Basta, Ninong, gusto ko lang ipadala sa mga magulang ni Amaya ang tungkol sa bagong resulta ng DNA nila ni Marlon. Pag-amin niya sa doktor, alam niyang hindi siya nito mahihindian dahil interesado to sa microchip na ipinakita niya. Okay, sige Iha. Basta, ang pinag-usapan natin ha, wala kang ibang pagbebentahan ng microchip kung hindi ako lang. Masiglang sagot nito. Pangako Ninong, sa'yo ko lang ibibigay ang microchip. Sagot niya rin kaagad. Pero, lulubos-lubusin ko na lang. Pwede bang ang klinik mo mismo magpadala noon sa Wales? Ibibigay ko po ang address. Dagdag sa kanyang sinabi. Matapos ang kanilang pag-uusap, tumalon-talon sa tuwa ang dalawa. Anak, sigurado ka bang mapapasunod mo ang ninong mo sa plano natin? Nagdududang tanong niya sa anak. Siguradong sigurado ko, Mommy. Ang microchip na to, ang hinahanap niyang matagal ng panahon na. Naikwento sa kanya ng kaibigan niyang si Professor Yuen noon na may invention tong microchip kasamang estudyante nito. Hindi nga nito na-expect na si Amayang student na tinutukoy nito. Nakikiayon talagang pagkakataon sa atin, anak. Kapag mahina na si Amaya, pwede nating buksan ang kaso ng pagkamatay ng inyong ama. Sasabihin natin na hindi pala totoong cancer ang dahilan kung bakit namatay ito. Talagang may foul play na nangyari at si Amayang ididiin natin sa kaso. Nang sa ganon ay maipapakulong natin siya. Kapag nangyari yon, maililipat ang atensyon ni Marlon kay Amaya kung paano niya ito tulungan para mabsuelto sa kaso. Mahabang paliwanag ng plano nito. Sabay na nagpakawala ng malutong na halakakang magina. Nakikita na nila ang kanilang tagumpay sa hinaharap. Samantalang habang nasa biyahe, walang imikan ng mag-asawang Marlon at Amaya. Fully occupied ang kanilang isipan sa revelasyon na totoong magkapatid sila. Hindi nagtagal huminto ang kanilang sasakyan sa harap ng mansyon. Mommy! Daddy! Excited na sigaw ni Caleb nang makita silang dalawa na bumaba ng sasakyan. Mabilis itong tumakbo papunta sa kanila. Kahit na nadudurog ang puso ngayon ni Marlon, pakiramdam niya na buhayan siya ng loob nang makitang kanyang anak. Masigla niya itong sinalubong at kinarga. Hinalikan niya ito sa noo habang papasok sa loob ng mansyon. Mommy! Tawag ni Caleb sa ina. Pilit naman ang umiti si Amaya at hinalikan ng anak habang kinakarga ni Marlon. Mommy, I want to go to school! Wika ni Caleb. Nagkatinginan ang dalawa. Naintindihan naman ni Amaya ang anak. Nababagot na siguro to sa loob ng mansyon. Okay son, bukas. Hahanap ng school si Mommy na pwede mong pasukan. Sagot niya ni kinatawa naman ng bata. Ramdam ni Marlon ang pananamlay sa boses ni Amaya. Kahit siya, pinipilit lang din ang sarili ng umiti sa anak. Puno siya ng pag-aalala ngayon. Natatakot siya na mag-iba ang pakikitungo ni Amaya sa kanya. Natatakot siyang baka ito na mismo ang mag-decide na iwan siya dahil bawal ang relasyon nila. Pagpasok sa loob ng mansyon, unang umakyat si Amaya sa loob ng silid nila ni Marlon. Samantalang ang huli naman ay naiwan sa sala upang samahan sa paglalaro ang anak. Niyaya ni Caleb ang ama kaya wala siyang magawa kundi ang makipagbonding dito. Umupo si Amaya sa kama at tuluyang pinakawala ng mga luha niya. Awang-awa siya sa kanyang anak. Paano kapag nalaman nito na magkapatid pala ang mga magulang niya? Nasa ganun siyang sistema nang biglang nagring ang telepono niya. Mommy, usal niya nang sagutin niya ang tawag. Anak, kumusta ka na? Nag-aalala na tanong ng kanyang ina sa kabilang linya. Napapikit na mga mata si Amaya nang marinig ang boses ng kanyang ina. Gusto niya nang may nasasandalan sa mga oras na to dahil pakiramdam niya tuyong-tuyo na ang utak niya sa kakaisip ng tamang gagawin tungkol sa relasyon nila ni Marlon. Ngunit lalo lang sumama ang loob niya dahil sa ginawa nito. Ngunit hindi niya ito masisisi. Katulad niya, nagmahal lang din ng kanyang ina. Mom, mahinang sagot niya. Alam kong masakit tanggapin ang katotohanan, anak.
Ngunit sa inyong dalawa ni Marlon, ikaw ang higit na nakapag-isip ng tama. Malumani na saad ng kanyang ina. Pinahid na Amayang mga luha niya, tinanong ang ina. Bakit po kayo napatawag? Anak, alam kong napatunayan niyo na ni Marlon na magkapatid kayong dalawa. Sana gawin mo kung ano ang tama, anak. Kilala mo si Marlon. Wala siyang ibang pinapakinggan maliban sa kanyang sarili at ikaw lang. Naiyak na sagot nito. Nagtataka siya paano nalaman ng kanyang ina ang tungkol sa DNA result. Gayong sila lang naman ni Marlon ang nakakaalam noon maliban sa Intech DNA Center. Gayon pa maninasyum na lang niya na si Dylan ang may pakana noon. Second top hacker kasi ito. The reason why she needs to put a lot of security firewalls sa cellphone niya. Batid kasi niyang minomonitor palagi nitong lahat ng mga lakad niya. Kaya nito nalalaman kung saan siya pumupunta. Lagi nitong dahilan, gusto lang siya nitong protektahan kaya siya nito minomonitor. Muli siyang nanumbalik sa kanyang sarili nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Anak, nagmamakaawa ako. Alam ko masakit na maghiwalay kayo ni Marlon. Ngunit alalahanin mo si Caleb. Hindi habang buhay na may tatago niyong katotohanan sa kanya. Magiging komplikadong lahat pagdating ng panahon. Pareho kayong mga anak. Hindi ko matatanggap na kayo lang din ang nag-asawa sa isa't isa. Kung sana nga ganun lang kadali gawin yun, ma'am. Ngunit hayaan niyo na muna ako makapag-isip ng mabuti. Tipid niyang sagot sa ina. Inabot ng mahigit 1 oras ang pakikipaglaro ni Marlon sa anak nang maisipan niya na sumunod kay Amaya sa itaas ang silid nila. Love, anong ginagawa mo? Mula sa pintuan, malaki ang kanyang mga hakbang upang agawin ang mga damit sa kamay ni Amaya. Umiiyak ito habang isa-isang pinapasok ang mga damit ito sa maleta. Kinuha ni Marlon ang mga damit sa loob ng maleta at hinagis ang lahat ng yun sa tabi. Para siyang iiyak na hinawakan ng 2 braso ni Amaya upang iharap ito sa kanya. Love, iwanan mo ko. Nasasaktan niyang tanong kay Amaya. Umiwas ang tingin si Amaya bago niya sinagot. Si Caleb, ano na lang iisipin niya? Sakaling malaman niya na magkapatid ang mga magulang niya. Ayaw kong dumating sa point na itatanong niya kung tama ba itong ginagawa nating dalawa. Ayaw kong iwan ka, Marlon, ngunit kailangan natin na gawin ito. Bago pa man maapektuhan ang anak natin. Umiyak na sagot nito. Ito na nga bang kinatatakutan ni Marlon na mangyari na mismong si Amaya ang mag-decide na maghiwalay sila? Nalalabong luha sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Amaya. Love, nangako tayo sa isa't isa, hindi ba? Hindi mo kailangan gawin ito. Ang tungkol kay Caleb, sa tingin mo ba hindi siya maapektuhan kapag naghiwalay tayo? Kailangan niya ng isang kumpletong pamilya. Kailangan niya tayong pareho. Kaya wag mo naman na sanang gawin ito. Nagmamakaawang wika ni Marlon. Tinanggal ni Amaya ang mga kamay ni Marlon at pinahid ang mga luha na walang tigil sa pagbuhos mula sa kanyang mga mata. Kailangan niya maging matigas ang puso upang makapagdesisyon siya ng tama. Walang mangyayari sa kanila ni Marlon kung puso lang ang paiiralin nila. Muli niyang dinampot ang mga damit nang hinagis kanina ni Marlon at pinagpatuloy ang pag-iimpake. Habang nanonood si Marlon sa ginagawa ng asawa, pakiramdam niya na walan siya ng karapatan upang mabuhay. Para sa kanya, wala siyang pakialam sa anumang sasabihin ng iba. Ang mahalaga, magkasama sila ni Amaya, kasama ng mga magiging anak nila. Nasa kalagitnaan si Amaya ng pagsara ng kanyang maleta nang maramdaman niyang niyakap siya ni Marlon sa kanyang likuran. Kinulong siya sa mga bisig nito habang nakasiksik ang mukha sa leeg niya. Love, please naman huwag mo nang gawin sa akin to. Mahal na mahal kita. Kayo ni Caleb. Ramdam niyang pamamasa ng kanyang leeg dulot ng mga luha na galing sa mata ni Marlon. Pumikit si Amaya habang patuloy na ininda ang sakit sa loob ng dibdib niya. Hinawakan niyang kamay ni Marlon na nakapulupot sa bewang niya at pinilit na kinalas yon. Marlon, hindi na pwedeng maging tayo. Sobrang sakit pero kailangan nating tanggapin na hindi tayo para sa isa't isa. Para kay Caleb kaya ko to ginagawa. Sabay kalas niya mula sa pagkakayakap nito. Hindi mapantayan ang sakit na gumuhit sa mukha ni Marlon habang nakatingin kay Amaya. Hindi siya makapaniwalang kaya siya nitong bitawan ng ganito lang kadali.
Nang mapansing palabas ito ng silid, hila ang dalang maleta. Malaki ang mga hakbang na hinabon niya ito at hinablot ang maleta. Nagtatagis ang kanyang bagang na hinagis yun at hinarangan ng pintuan. Hindi ka aalis. Nanginginig ang boses niya at halatang pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Marlon, ano ba? Palayain na natin ang isa't isa dahil magkapatid tayo, sigaw ni Amaya. Sila lang ang nagsabi nun, Amaya. Hindi tayo magkapatid, kaya hindi ka aalis hanggat hindi napapatunayan na magkapatid talaga tayo. Napaawang ang labi ni Amaya dahil sa sagot ni Marlon. Ha? Ano pa bang klaseng patunay ang gusto mo? Marlon, nakita mismo ng mga mata mo ang DNA resort natin, hindi ba? Umiiyak na niyakap ni Marlon si Amaya. Hindi ako naniniwala na magkapatid tayo, love. Ang sino mang magsabi na kapatid kita, papatayin ko. Mahina ngunit madiing wika ni Marlon habang nakasiksik ang mukha sa leeg ni Amaya. Kinakabahan si Amaya sa sinabi niya ni Marlon. Pakiramdam niya, lalo lang itong ginagawang komplikadong lahat. Pinahid niyang mga luha ni Marlon upang kumalma ito. Love, hayaan mo na munang umalis kami ni Caleb. Subukan lang natin. No, hindi kayo aalis. Agaw ni Marlon sa sinabi niya. Marlon, intindihin mo naman ako. Nahihirapan na rin ako sa sitwasyon natin. Kaya sana, huwag mo nang gawing komplikadong lahat. Nagmamakaawang saad niya. Kumala si Marlon mula sa pagkakayakap sa kanya matapos marinig ang pagtaas ng boses ni Amaya. Ako, sa tingin mo ba hindi ako nahihirapan? Bakit hindi mo ko subukang intindihin, Amaya? Mahal mo nga ba talaga ako? Bakit kidali lang para sa'yo na iwanan ako? Iniwan mo na rin ako noon, ngayon ulitin mo na naman. Nasasaktan na tanong ni Marlon. Nahihirapan ng kanyang kalooban, pakiramdam niya, bumabalik sa kanyang alaalang ginawang pag-iwan noon ni Amaya. Ngumiti ng mapait si Amaya matapos marinig ang panunumbat sa kanya ni Marlon. Nalalabong kanyang mga mata habang nakatingin ng direktahan sa mga mata nito. Marlon, alam mo kung anong nangyari sa akin noon. Muntik na ako mapagsamantalahan at mamatay. Bakit kailangan mo pang isumbat sa akin na iniwan kita? Sarili mo lang ang makakasagot niya na Maya. Dahil kung totoong wala kang planong iwanan ako nun, sana hindi mo na hinintay pang 5 taon bago magpakita sa akin. Alam mo kung saan ako hahanapin at alam mo rin na matagal na kitang hinahanap. Sana nasilayan ko pa ang pagsilang mo kay Caleb. Bakit akong sinisisi mo? Hindi ba nga ikaw rin na nagsabi? Kapag nabuntis ako, mapapawalang bisang kasal natin. Hindi kita sinumbatan noon na magpanggap kang baldado ka. Ginawa ko lang nararapat. Ayos lang sa kagustuhan mo, pasigaw na sagot ni Amaya. Hindi niya inaasahan na magsusumbatan sila ng ganito. Saglit na mayaning katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Inaamin naman ni Marlon ang punto ni Amaya. Ngunit kahit na anong gawin niya, sama ng loob pa rin ang namamahay sa puso niya. Nagagalit siya dahil pakiramdam niya ngayon, siya lang ang lumalaban. Nasindak si Amaya nang biglang sinipa ng malakas ni Marlon ang pinto ng kanilang silid. Hindi pa ito satisfied dahil muli niya itong pinagsusuntok at tinadyakan. Batid niyang galit na galit si Marlon dahil inubos nitong lahat ng lakas upang tadyakan ng pintuan. Nayari sa antigo at matibay na material dahilan upang masira ito. Nanginginig ang katawan ni Amaya habang pinapanood ang asawa. Galit niyang kinuha ang picture frame nila sa kasal na nakasabit sa wall, malapit lang sa pintuan at galit na ibinagsak yun sa sahig. Napaawang labi ni Marlon matapos makita ang nagkalat na picture frame nila ni Amaya sa sahig. Pakiramdam niya, siya na rin ang tinapon ni Amaya. 5 taon niyang iningatan at niyayakap sa pagtulog ang picture frame na ito, lalo na sa tuwing nangungulila siya sa pagkawala ni Amaya. Ngunit ngayon, hindi lang siya nito balak iwanan, kundi pati ang mga mahalagang alaala ng kasal nila. Kaya rin itong sirain. Nagbabadya ang kanyang mga luha na tinignan nito ng may pag-aakusa. Sige, lubos-lubusin na nating sirain lahat ng mga gamit at mahalagang bagay dito sa loob ng silid natin. Sa tingin mo, maayos natin to kung dadaanin mo ko sa pagwawala mo. Bakit ba ayaw mo kong intindihin? Galit na tanong ni Amaya. Sa halip na intindihin siya ni Marlon, iba ang sinagot nito sa kanya.
Kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan. Kung ayaw mo nang lumaban, para sa pagmamahalan nating dalawa, wala na rin akong dahilan para ipaglaban ka. Ngayon malaya ka nang umalis. Madiin na pagkakasabi niya. Hindi na sumagot pa si Amaya. Muli niyang kinuha ang kanyang maleta at tuluyang lumabas ng silid. Parang sasabog ang puso niya. Ngunit kailangang panindigan niya ang kanyang desisyon. Napakabigat sa puso ng ating napanood ngayon. Ang dalawang pusong dating matatag at nagmamahalan, ngayon nasira dahil sa galit, puot at isang napakagaling na panlilin lang. Isang mahalagang aral ang natutunan natin mula sa kabanatang ito. Ang panlilin lang ng kaaway ay nagtatagumpay lamang kapag pinayagan natin ang emosyon at galit na maghari sa ating mga puso. Sa gitna ng matinding pagsubok, ang pakikipag-usap ng mahinahon at paghahanap sa katotohanan ang natatanging paraan upang maingatan ang pamilya. Malaman pa kaya ni na Marlon at Amaya na pinaglaruan lamang sila ni na Claudia at Cynthia o tuluyan na talagang magtatapos ang kanilang kwento? Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Pakiclick lang po ang like button, mag-iwan na inyong saloobin sa comment section at ishare ang ating video. Hanggang sa susunod na kabanata, mag-iingat po tayong lahat at God bless.